Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, viral ngayon sa social media ang gobernador ng Surigao del Sur. Dito lang yan, malapit sa akin, ay 1 billion piso garage. Ibig sabihin ang kanyang garahe pala ay mas malaki pa kay Diskaya. Kasi 1 billion ang gasto sa paggawa lamang ng garage ha. At hindi lang yan, meron siyang McLaren at 8 sports car at iba pang luxury cars na hindi nakikita. Pero doon lang sa McLaren ay alam naman natin na ang McLaren ay kaparihan na presyo ng Lamborghini at Ferrari. Kaya sino ba itong gobernador at congressman ng Surigao del Sur na nasa radar na ngayon ng Pangulo? Atin alamin dito sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Ang anomalya kung posibleng sospek din ang mismong nag-iimbestiga. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, ang contractor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Ito mga kababayan ha, nakita nyo itong nasa likod na kulay parang dilaw, parang yellow-orange. Yan yung McLaren. Yan yung pinaka-high-end sa lahat ng supercars. At sa buong Mindanao, itong gobernador lang na ito ng Surigao del Sur. Ito yung gobernador ngayon sa Surigao del Sur at hinahawakan nila ang Surigao del Sur ng nasa 20 years na yata na sila talaga ang namamahala dyan. Parang may dinastiya. Kaya nakokontrol nila ang proyekto. Mga kung ano-anong mga infrastructure project ng Surigao del Sur ay of course dadaan muna sa kanila. Kaya ganito na yung buhay nila, lavish lifestyle kung saan nabibili ang gustong bibilhin. At hindi lang yan, meron akong narinig na may hati daw sa mina. Yung lahat ng mining company sa Surigao del Sur na malapit sa Surigao del Norte ay of course ito'y gobernador at congressman, kasi magkakapatid yata yan, ay meron din silang dyan, di ba, mga SOP galing sa mina. Kaya baka yung ibang sports car dyan ay regalo ng mina. Kaya grabe, lavish lifestyle, viral ngayon sa social media itong gobernador na ito. Hindi ko na pangalanan kasi sasabihin at babanggitin dito ni Corina Sanchez ang pangalan ng gobernador na ito. Grabe. Ang yayaman, mga kababayan. Sobra. So ito, atin panuorin ang balita courtesy ng Bilyonaryo Agenda. Ano gusto mong car dito? Bili ka na. Ako? Wala. Wala akong gusto car. Bumili sa car? McLaren, syempre. McLaren, okay. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. Ayan, so Johnny Pimentel pala, gobernador ng Surigao del Sur. Kasi yung hagdanan ng kanyang garahe, di ba, ay kapareho. Kaya kasalanan ito ng nag-vlog yung Carla at saka yung lalaki. Natulad dito sa vlog ni Julius Babaw, na dahil sa vlog ni Julius Babaw ay nalaman ng buong mundo na ang mga Diskaya pala ay napakayaman. Ganon din dito kay itong Pimentel na ito ay ngayon viral kasi nga merong McLaren Sino bang may McLaren sa Pilipinas? Parang sila lang yata. Parang walang nakabili ng McLaren dito McLaren ay supercar yan pang karera yan. At mukhang mas mahal pa nga yan kunti sa kasi supercar yan, pang karera. Mas mahal pa yan kumpara sa mga Lamborghini at Ferrari, mga kababayan. Kaya sobrang
lavish lifestyle itong mga taong ito. Pero tingnan mo naman kung anong nangyari sa Surigao del Sur, di ba? Mas maganda pa ang Surigao del Norte sa Surigao del Sur. Kasi mas kung tingnan natin, mas maraming investors ang Surigao del Norte kaysa Surigao del Sur. Naku, grabe mga kababayan. Garahe lang 1 billion piso garage. Ang garahe ay parang mansyon na. Garahe pa lang yan ay mansyon na. Tapos yung nakalagay na mga sports car, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Bugatti lang yata wala dyan. Merong McLaren, Mercedes-Benz at kung ano-ano pa na mga sports car na mamahalin at branded from Italy. Nako. Ano kaya kung imbestigahan to, no? Ano kayang masasabi niya? Saan niya nakuha yung yaman na yan? Grabe mga kababayan. Kasi, ba't naman kasi pinapablog pa? Flaunting. Katulad din ng mga diskaya, pinapakita sa mga tao. Kaya, yari itong dalawang vlogger na narito. Carla yung isa Binablurred pa, huli na yan Dahil sa kanila ay nalaman tuloy ng Pilipinas na meron pa palang isang gobernador ng Surigao del Sur na napakayaman. And of course, yung yaman niya ay sa termino na siya nagserbisyo sa gobyerno. Kaya questionable ito. Patuloy tayo sa balita ng Bilyonaryo Channel. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family. Congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw, isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Bilyonaryo News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo. At Ito mga kababayan ako palagi naman ako halos buwan-buwan na napadaan ng Surigao del Sur, Tandag. Wala naman akong nakitang magandang mga infrastructure doon. Ngayon, ang laki pala ng nakuhang project ng Momo, itong Momo, 1.4 billion something Kaya saan kaya napunta yun, di ba? Wala namang, merong kinukonstruct doon na tulay, hindi pa natapos yun. Isa siguro yun sa pinaglagyan ng pera, pero maliban doon ay wala na akong nakitang construction na malaki sa Tandag, sa Surigao del Sur. Kaya, nako, yung McLaren, saan kaya ang pera ng binili nun, di ba? Mga Porsche, Mercedes-Benz, kung ano-anong sports car, Mustang lang yata ang pinakamura doon Lahat yun ay mamahalin na yun. Kaya grabe. Kaya questionable, dapat titingnan din to Kasi garahe lang, 1 billion na. Grabe mga kababayan. Alright, tapusin natin ang video na ito, courtesy ng Bilyonaryo Channel. Mata yung chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Bilyonaryo News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at mga Pimentel. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Ayan mga kababayan, so related pa rin ito sa DPWH. Alam naman natin kapag DPWH, kaakibat niyan ay scam. Di ba? 1 billion pesos mahigit na
na project na kuha lang ng isang kontraktor sa Surigao del Sur. McLaren at iba pang sports car na mamahalin. 8 lahat na sports car na riyan lang sa isang garahe ng isang gobernador sa Surigao del Sur. Ang garahe ay 1 billion pesos. Mas mahal pa kaysa mansyon. Anong klaseng garahe yan? Grabe mga kababayan, no? Alright, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking avid followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ingat ang lahat. Happy weekend!